Survival at Disaster Preparedness. Ligtas 101. Nagabalik po ang ligtas. Dapat pinag-uusapan natin ang mga pagbaha dahil nga sa nangyaring malawakang pagbaha dyan sa may northern at eastern Samar. At nakausap na natin ang isang hydrologist, ang NDRMC, pati po mga naapektuhan dyan sa northern Samar at yung provincial head ng DRRMO ng northern Samar. Ngayon naman po, isang specialist naman pagdating sa pag-mitigate ng posibleng epekto ng mga pagbaha ang ating mga kausap. Kasama natin ngayon sa studio si Miss Mimi Estares, isang non-structural measures specialist mula sa CIA FRIMP. Magandang hapon po, Ma'am Mimi, and thank you for joining us today. Magandang hapon din, Sir Ariel. Ayan po. So, nabanggit po yung nakalagay na non-structural measures specialist. Can you enlighten us kung ano ang ginagawa ninyo? Sa proseso ng flood mitigation o dapat maibsan ng pagbaha, dalawang legs yan. Yung isa, yung structural measures. Ito yung nagtatayo ng mga dikes, revetment walls, para mabawasan yung magnitude o yung laki ng pagbaha. Kailangan ma-reduce yung area, yung depth, yung lalim, at yung duration. While ang non-structural measure, ang kanyang partner, ay naglalayon na mabawasan ang vulnerability ng mga communities o tao at assets sa dangers na nadudulot nitong hazard na to. Ngayon, ang madaling intindihan yung structures kasi nakikita natin sila. Tangible. O tangible, very visible. Siyempre, yung iba naglalakihan, di ba? Pero ang non-structural measures, ang ginagamit nito, knowledge, agreements, and practice. And then, years and years ago, na pagdesisyonan ng mga projects na nasamahan natin na to go beyond the usual publicity for structural measures o na madalas nangyayari noon. And to put in programs that will help talaga make the community safe. Kaya nga, more than yung mga flood-free, zero flood na hindi naman ganun ka-realistic, ginagawa namin ngayon, flood safe. Maging ligtas. Tamang-tama yung program. Dapat. Ligtas dapat. So ano ba itong mga examples ng gagamit ng knowledge at saka ng mga practice or agreements? Ngayon, talaga inaaral kung ano yung pangangailangan ng bayan o ng LGU. Specific doon sa LGU. Specific. Talaga yung mga programs namin, tinitailor fit natin doon sa LGU na tapos ginagawa natin na napaka-practical ng mga measures. Hindi to yung mga mahirap intindihan. At yun nga yung sinasabi ko, kailangan maging sustainable. Na on their own, kahit matapos yung project, mag-iba ng administrasyon, mag-iba ng tao, tuloy-tuloy yung mga programa at proyekto. So example na, ang inaaral namin basically, unang-una pa lang yung emergency management. When you say emergency management na nasa batas naman natin, tinitingnan namin yung organizational structure, yung mga tao na yung mga DRRM, pati yung mga tao sa environment, sa planning, lahat yun. Tapos, nire-review namin yung mga plano nila. Tapos, kasama din sa emergency management ang pagtingin ng operation centers nila, yung OPSEN. Nag-o-observe kayo? Lahat. Hindi lang nag-o-observe. Talagang nasa ground kami, tapos inaaral namin yung procedures, lahat-lahat. Tapos kasama rin dito ang evacuation na napakahirap. Tapos kasama rin dito yung mga... Kasama po ba yung early warning system? Yes, yung early warning system. Magmula sa forecast, monitoring, tsaka communication. Kung paano kino-communicate ng LGU sa mga kababayan. Correct. Oo, kasi minsan, kadalasan, yung ating mga officers, kinaka-copy and paste yung warning ng Pag-asa. Minsan masyadong technical. Kaya sinasabi namin sa kanila, kahit yung paglalagay ng flood signboards, local language. Tapos yung mga warning, maiintindihan ng tao, kahit bata. Oo. Tapos mako-connect lahat yung information. Tapos, tinitingnan din namin yung pag-flood mapping. Flood mapping. Oo. Ito ba yung kasama dito yung hazard maps? Hazard map. Na ginagawa namin or ginawa na namin sa ibang bayan na maging practical. Nag-uumpisa siya sa basic white map. Na syempre ginagamit na namin yung GIS mapping para hindi lang yung hand-drawn.
Tapos, pagkatapos nito, pina-plot namin yung spot maps. Yung spot maps, Kung nasaan kung yung- nasaan yung mga bahay, Oo. critical structures, mga ospital, mga streets, nasaan yung rivers, ganyan. Para maiintindihan talaga. Ginagawa niyo po to kasama yung mga publiko, yung mga Oo, residente. ang tawag nga namin dyan, participatory mapping. Mm-mm. Involved dito sa paggawa ng mga mapa nila, tsaka para makita nila yung mapa talaga. Para naiintindihan oo, nila. Naiintindihan. Kaya sabi nga namin, nung pinaisip sa amin yung konsepto ng mapa, na kahit bata, Mm-mm. di ba? Kasi doon pa lang sa mapang yon, ay, ito yung bahay ko. Mm-mm. O ito pala yung eskwelahan ko. Ito yung ospital. Pagkatapos nun, nagpapa-flood map kami based on a flood event or a typhoon. Like nung huling ginawa namin yung paeng noong October 22 sa aming pilot barangays. Hanggang barangay kasi hindi lang yung Oo. buong general na map ng ang ginagawa namin para talagang Barangay talagang level. barangay level, tapos yung mismong tao na nakatira doon naiintindihan niya. So, pagkatapos ng spot map, ino-overlay namin yung flood map. Ito na nga yung sinasabi kong kasama yung community, tinatanong namin sila, yung Bagyong Paeng, kung itong area na to, nagbaha ba? Gaano kalalim ba? Tapos gaano katagal? Saan pumasok yung baha ng barangay nila? Tapos yan, i-overlay yon. So, makikita mo talaga So parang Yung- pagkasal nung theory Oo. at nung ng experience, experience. nila. Oo. Kasi napaka gandang leksyon na makukuha natin sa experience. So makikita mo pa lang doon, ay mismo palang barangay hall ko nasa red. Oo. Ibig sabihin ng red, ang baha ay lagpas 1.5 meters. Ay, lagpas tao na yan sa Oo, iba. lagpas Oo. tao na yan. So, diyan, yung tao pa lang, ay yung bahay ko pala nasa purple. Ang purple ay 0.5 meters below. So, approximately mga tuhod. Oo. Tapos we veered away from ginagawa naman na to ng DRM offices na observe yung baha. Pero ang mga kanilang measures ay hanggang tuhod, hanggang bewang, hanggang bukong-bukong. Eh, alam naman natin na iba-iba ang hanggang tuhod ng Yes, iba-ibang oo. tao. So, yun, ginagawa namin practical. And then, so nakikita na nila, yun nga yung paggamit ng knowledge. Ang tao kasi, pag alam niyang may panganib sa kanyang kinalalagyan, more likely, ihid niya yung warning, susunod siya. Or, naghahanap yan ng paraan para mapanitiling ligtas. Kasi di ba isa sa pinaka mahirap is really evacuation. Convincing people to evacuation. At kung kailan mag-evacuate. Yes, yung timeliness Oo. ng pag-evacuate. Tapos masabi ko lang, yung levels, importante kasi iba ang pag-handle mo ng baha kung mga isang mababa siya compared to hanggang madalas dibdib. na. Oo. Tapos nga, kung itatie up natin sa evacuation, ang talagang ideal is preemptive. Wala pang tubig sa kalye, kailangan lumikas na. Lumikas na. Kasi mas tumataas ang panganib habang tumataas yung level ng tubig. Apo. Naiintindihan ko, nakaka-empathize ako bakit ayaw iwan ng mga tao yung kanilang bahay. Imaginein mo naman, pinagpundar nila yon, yung ibang gamit nila, hinuhulugan pa, tapos pero ang hindi nila ma-realize, pag andyan tubig, tanggal lahat Tanggal lahat yun. yun, oo. Oo, tapos ang isa pa na isang mga yun nga, sabi mo yung IEC, lagi kaming training IEC para talaga maintindihan ng mga tao yung basic. Opo. Kaya, Sorry, Mimi, sorry. In the rest of time po, to wrap things up, yung non-structural measures ay kasing halaga ng structural measures. Correct, At kung minsan oo. ay mas mahalaga, no? Oo. So, yung mga nabanggit nyo po ay yung pag-alam kung hazard prone yung iyong lugar. correct. At pag-alam kung kailan dapat lumikas. Oo. At yung pakipagtulungan din sa LGUs para alam kung saan pupunta, kung saan ligtas. Sabi nga ng international experts namin, ang structure, walang 100%. Nasisira yan o na-overtop. Oo. Kaya pag nangyari yung kailangan, may non-structural measure, trabaho nyo yan na Oo. siguraduhin kahit masira halimbawa yung revetment wall at aagos yung baha, kailangan ligtas pa rin yung tao. Ito yung baon ng tao Oo, na oo. mas matatag pa dun sa structural Oo. measures. Tapos isa pang napaka-importante yung tinatawag namin special planning o yung land use. Kaya na kailangan magplano tayo ahead. Oo, na mag-reserve ng spaces na doon pupunta yung excess o yung overflow ng water. Lalo't lalo na tumatagal ang panahon,
mas nagiging fierce yung Yes. rainfall, Mas yung dumadami yung extreme weather oo. events. At Oo. yung nasabi nga kanina, hanggat maaari, wag nang magtayo ng permanent structures sa hazard Hazard zones. So nagsisimula kami by identifying the hazard zones in a certain barangay. Para and safe places for people kasi 'di ba madalas naiintindihan natin evacuation pupunta sa evacuation center, it's masikip, Totoo it's naman, oo. tama naman, pero ngayon nag-introduce tayo or kahit sila ng mga konsepto na it's not synonymous. Yes, yes. Pwede tayong mag-identify ng safe space. Punta tayo sa nanay natin kung hindi binabaha yung baha. At least yung vulnerable population, mauna na. Mababawasan, oo. Yung elderly, yung Yes. mga bata. Mahaba-habang mailipat usapan na. po ito. Oo. Sayang medyo Oo nga, alam ko na. pressed for time tayo, Miss Yes, Mimi. oo. But this is really, really interesting. Maybe we can also, again, guest you some other time. Kasi mahabang usapan to at Oo. marami tayong natutunan mula sa inyong ginagawa sa inyong NGO. So Oo. maraming salamat po for Maraming joining salamat us. din. And Thank po, you. sorry po, bitin yung usapan namin ni Mamimi. Medyo masyadong maraming interesting points na nire-raise si Mamimi na makukuha talaga natin at ma-apply natin practically sa ating mga buhay para tayo po ay ligtas dapat mula especially sa mga pagbaha. At I think i-wrap na po natin yung ating episode ngayon. Pinag-usapan natin yung mga pagbaha at yun nga, paghahanda ang kailangan natin gawin hindi lang during nung episode ng pagbaha kundi bago pa dapat tayo po ay handa na.